Samantala, Mark, isang trailer truck ang nabalahaw dito sa kanto ng Arnaiz Avenue at Taft Avenue dito sa Pasay City. Ito'y sumabit yung truck na ito dito sa mga kable ng telepono kung saan nabali yung dalawang poste, magkabilang poste nabali at lumaylay itong mga wire. Kaya hirap dumaan ang malaking truck dito sa lugar kung saan hanggang ngayon ay narito pa itong trailer truck na kung saan nakasabit sa kanya ang mga kable ng wire. Ulitin ko lamang, dalawang poste yung halos bumagsak pero mukhang talagang mahirapan ito dahil napaka-bulbot. Maraming wire ito na nakakapit dito sa mismong trailer truck. May isa pang close van, wing van, ang hirap din na makadaan dahil nga lumundo itong mga wire dito kung kaya iniisa-isa pa para makadaan. Isa-isa pa yung wire doon sa ibabaw para makadaan. Itong close van na papunta naman sa bahagi nitong Arnaiz Avenue. Ulitin ko lamang, ito ay dito mismo sa Arnaiz Avenue at Taft Avenue dito sa Pasay City. Olan, tanong ko lang yung ano. Radio DZWB. Dapat ito. Super Radio DZWB Last Report. Pantay, kalsada, markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. Mga kapuso, bago natin puntahan, Ma'am Veronica, saglit lamang po dahil may mahalaga tayong balita magmumula dyan po sa may area ng pagitan nito ng Mandaluyong, San Juan at ng Quezon City. Super Radio DZWB Last Report. Meron po kasi naganap na insidente dyan. Pantay, kalsada. Meron daw pong naaksidente na isa pong SUV. Alamin natin ang eksaktong lugar. Ano bang lugar ang nasasakupan po nitong naganap na insidente nito sa pag-ulat ni Mark Maclalad Mercado? Ano yung nakita mo? Mani, isa itong SUV na bumangga sa mga concrete barrier dito yan sa EDSA, Ortigas flyover southbound. Yung pababang bahagi nitong flyover, doon mismo nangyari yung aksidente. At yung traffic niyan, yung mga kapuso natin baka nagtataka, paakyat ang flyover ay mabagal yung usad ng mga sasakyan. Gayun man, Mani, ang driver nito ay ligtas. Ang kwento sa atin nung traffic enforcer na responde, yung babaeng driver ay galing ng Quezon City, pauwi na sana ng Mandaluyong nang mabangga itong mga concrete barrier. Sa ngayon ay dinala na sa Mandaluyong traffic sector para maimbestigahan. At dahil nga dumating na rin yung road emergency team para hindi na magdulot pa ng paghaba ng trapiko, iginilit at sinatak na itong SUV na kulay puti na bumangga nga sa mga concrete barrier. Ang inyong kapuso, Mike Maclalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Pantay, kalsada. Okay, ingat-ingat po sa mga kapuso natin ha. Kahit po maluwag ang kalsada, mahirap na pong madisgrasya. Napakinggan. Super Radio DZWB Last Report. Magandang balita ito, partner. Toll fee sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Segment 3B libre muna. Uy, hanggang sa katapusan ng Abril ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Flash report mula kay Tuesday New Tuesday. Toll-free o libre muna sa bayad sa toll mula ngayong araw hanggang katapusan ng Abril ang mga motoristang dadaan sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Segment 3B. Ito ang inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang pagbubukas ng bagong konektor ngayong araw. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng pakikiisa ng pamahalaan at pribadong sektor sa paggunita ng Semana Santa kung kailan inaasahan ang dami ng mga motoristang bibiyahe at sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Pangulo, malaking kabawasan ito sa gastos at konsumo sa petrolyo ng 36,000 mga motorista na inaasahang dadaan sa Cavitex C5 Expressway Segment 3B. Mula kasi anya sa dating 1.5 oras na biyahe mula Taguig hanggang Parañaque ay magiging 15 minutes na lamang ngayon gamit ang bagong konektor o expressway. Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Bukan natin kung saan magtatapos yung... Super Radio DZWB Last Report. Partners, ang flash report petition ni Atty. Harry Roque laban sa Quad Committee kaugnay ng investigasyon sa Pogo binasura na Korte Suprema. Tinutukan ni Christian Manyo. Gogo.
Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na naglalayong tigilan ng Quad Committee ng House of Representatives para ito ay arestuhin, dumalo sa pagdinig at magsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlan, batay sa pasya ng Anbank, moot o wala ng saysay ang petisyon ni Roque para sa certiorari at prohibition. Ito ay matapos bawiin ng Quadcom ang contempt order laban sa kanya at nag-adjourn ang 19th Congress noong Hunyo ng 2025. Sa pagbasura ng petisyon ni Roque, iginiit ng SC na ang isang kaso ay nagiging moot kapag ang desisyon ay wala ng practical na epekto o hindi na nakapagbibigay ng lunas. Ito naliwanag naman ng SC na kapag natapos ang isang legislative inquiry, natatapos din ang kapangyarihan ng Kongreso na magpataw ng kontenta. Dahil dito, nagpasya ang SC na wala itong maibibigay na epektibong legal relief para kay Roque. Ako, si Chris Sananya ng GMA Super Radio, DCWD, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Hataw sa hapon! Super Radio DZWB Last Report. Tatlong oil company nag-abiso na ng 12 pesos and 50 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Detalye mula kay Ninfa Ravelo. Ninfa. Tatlong kumpanya ng petrolyo ang nag-anunsyo na ng panibagong pagtataas ng presyo. Sa announcement ng Sea-Oil, magtataas ng 12 pesos and 50 centavos. 12.50 ang kada litro ng kanilang diesel. 2 piso ang itataas ng kada litro ng kanilang kerosene. Walang pagtaas sa presyo ng gasolina. Ang announcement naman ng Unioil at Petrogas, 12 pesos and 50 centavos din ang itataas ng presyo ng kada litro ng kanilang diesel at 2.50, 2 piso at 50 sentimo sa kada litro ng kanilang gasolina. Epektibo ang kanilang price adjustment bukas, Martes, March 31, alas 6 ng umaga. Tuwing Martes, nagiging epektibo ang adjustment ng presyo ng mga oil companies na madalas magkakatulad. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Ito ang Super Balita sa hapon. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Super Radio DZWB Last Report. Last report ng ating buwan naman ng report na tatanggapin. Halaga ng piso kontra dolyar. Record low na naman. Balitang ipa-plus sa inyo ni Ninfa Ravelo. Gogo! Karen, muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar dahil pa rin sa pangamba na magtatagal pa ang giyera sa Middle East na nagpapataas sa pangangailangan ng US dollars. Nagsara ang palitan ngayon sa 60 pesos and 69 centavos. 60.69 sa isang dolyar na record low o pinakamababa na sa kasaysayan. Umabot pa ito sa halagang 60.84, 60 pesos and 84 centavos sa intraday bago nagsara sa 60.69. Mula ito doon sa palitan nung Biyernes, nung nagsara nung Biyernes ay 60 pesos and 55 centavos. Ibig sabihin, bumaba pa ng 14 centavos ang halaga ng piso. Nung nakaraang linggo, sinabi ni Bangko Sentral Governor Eli Romolono Jr. na hindi pa kailangan ng heavy intervention sa paghina ng piso pero handa ang Bangko Sentral kung kinakailangan. Ninfa? Ako si Karen. Balik tanaw lang. Alam mo bang inabutan kung ang palitan ng dolyar ay 4:1? Wow, ang layo na ng inihina ng piso. Oo. Binubuking ko na rin pati ang edad ko. Yun yung mga panahon na gintong-ginto pa yung apple. Apat na diba, piso. Again. Oo, grabe. Napailing si Henry at Willan. Napailing siya eh. Oo. So, ibig sabihin dito, malaki yung matatanggap nung mga may dollar remittances. Di ba? Yung padala na halaga ng mga padala ng OFWs. Kaya lang, in terms ng mga presyo ng bilihin, yung pagkakautang ng ating gobyerno, ang interpretasyon dito, lalaki yung halaga kasi binabayaran natin. Alam mo, kung tatanungin mo ako kung anong pagkakaiba noong 4:1 at saka yung ngayon? Ano ka rin? Wala. Ganun din. Akala wala ka kasing dollar remittance. Ganun pa rin ang buhay ko eh.
Ganun ba? Hindi, umasenso ka naman, syempre. Oo. So ito ay, ayan, yung palitan. Tingnan natin kung ano yung magiging palitan na bukas at sa mga susunod pang araw. Pero syempre, ang palaging dasal matapos yung gera doon sa Middle East. Diba? Kasi habang nagpapatuloy yan, ito humihina yung ating piso, humihina ang ekonomiya, lahat ng yung presyo ng mga bilihin nagtataas. At syempre, yung presyo ng petrolyo, yun talagang sumisirit. Ay, wag kang maglala. At ito, ibubulgar ko na ito sa mga nakikinig sa akin. Mamaya gabi, tatawagan ko si Presidente Trump. Kakausapin ko na. Para mahinto na yan. Sige, Karen. Good luck. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report! Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Super Radio DZBB Last Report! Eto na po yung driver na tinakasan ng isang gasolinahan sa Quezon City matapos magpa-full tank. Full tank ka rin. Posibleng sumuko na sa mga otoridad matapos matukoy yung totoong may-ari ng sasakyan. Pero tukan ito, Nigla Nuevo. Go! Posibleng sumuko na ang driver ng MPV na tinakasan ng isang gasolinahan sa barangay Apolonius Thompson sa Quezon City matapos na magpa-full tank noong March 22 ng ating gabi. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre ng Station 1, natuntun nila sa North Caloocan ang sinasabing may-ari at operator ng Innova. Pero wala ang driver nang dumating ang mga pulis. Lumalabas niya sa kanilang inisyal na pagsisiyasat na TNVS ang nabanggit na sasakyan. Tiniyak na lang umano ng kanilang nakausap kanina na makikipag-ugnayan sila sa QCPD sa oras na makausap na at makita ang nabanggit na driver. Una nang sinabi rin sa Super Radio DZBB ni QCPD Director Brigadier General Juan de Glen Silvio na malapit ng matunto ng suspect matapos na maplakahan ang ginamit na sasakyan. Nagtulong-tulong na rin ang mga pulis na loma para mabigyan ng pera ang gasoline boy dahil sa kanya kinaltas ang 5,000 pisong hindi binayaran ng driver. Ako si Glenn Weber ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report!